At para sa ating mga balita, Donald Trump, kinalaban na ang United Nations at ICC. At Israel, naghahanda na sa pag-alis ng mga Palestino sa Gaza. Pero 5 bansa sa Arabia, gagawin ang lahat, wag lamang itong matuloy. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Isang executive order ang nilagdaan noong Huwebes ni US President Donald Trump para patawan ng parusa ang International Criminal Court or ICC. Kasabay nito ang pagtawag sa kanila bilang illegitimate at abusado sa kapangyarihan. Nakatutok ang executive order ng Pangulo sa paghihigpit sa financial system at travel visa ng bawat miyembro at kasapi ng ICC na nagsasagawa ng mga investigasyon laban sa ilang mga Amerikano at mga kaalyado ng US. Kapansin-pansin na ang parusa ni Trump sa ICC ay inilabas kasabay ng pagbisita ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa bansa. Ang Israel ang pinakamalapit na kaalyado ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Matatandaan na naglabas noon ang ICC ng warrant of arrest laban kay Benjamin Netanyahu kung saan inakusahan nito ang Israel at ang gobyerno ng mga war crimes laban sa Gaza. We also have Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu visiting the capital, and as all of you know, he was here not that long ago. Israel is our closest ally in the Middle East. The last time that he was here, a number of Democrats, including Vice President Harris, boycotted his remarks in the House of Representatives. This time around, his visit follows a time when the Democrats here in the Senate basically, through their vote, gave legitimacy to an illegitimate court because they didn't want to defend Israel's right to defend itself or American citizens from the actions of the International Criminal Court, which is an illegitimate court. Ang Estados Unidos ay hindi miyembro ng ICC at paulit-ulit na tinatanggihan ang anumang jurisdiksyon nito sa mga opisyal at mamamayan ng Amerika. Inakusahan din ng White House ang ICC ng pagtatangkang pigilan ang karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili nito at arestuhin ang isang demokratikong halal na punong ministro. Decision to issue an arrest warrant against me, the democratically elected Prime Minister of the State of Israel, and our former Defense Minister, was made by a rogue prosecutor who's trying to extricate himself from sexual harassment charges, and by biased judges who are motivated by anti-Semitic sentiments. Ang ICC ay hindi ang siyang unang world institution na kinalaban ni Donald Trump. Sa katunayan, mula nang bumalik siya sa pwesto, nilagdaan niya ang mga executive order na nag-aalis ng membership ng Amerika sa World Health Organization, United Nations Human Rights Council, United Nations Relief and Works Agency para sa Palestine, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO at Paris Climate Accords. I felt that the UN has tremendous potential. It's not living up to that potential right now. It really isn't. Hasn't for a long time. It has. There are great hopes for it, but it's not being well run, to be honest. And they're not doing the job. A lot of these conflicts that we're working on should be settled, or at least we should have some help in settling them. We never seem to get help. That should be the primary purpose of the UN, the United Nations, and. Again, it's got great potential, and based on the potential, we'll continue to go along with it, but they got to get their act together. Ang Washington ang pinakamalaking tagapagbigay ng pondo ng United Nations, ganon din ng World Health Organization at Paris Climate Agreement na tumutulong sa pagbibigay ng ayuda at relief sa mga lugar na apektado ng kaguluhan at kalamidad. Kaya tanong ng marami, ilan pa kayang mga pandaigdigang institusyon ang iiwan ng Estados Unidos sa ilalim ng pamumuno ni Donald Trump? Sa kabila nito,
Kinundi na naman ng ICC ang mga parusang ipinataw ni Trump sa mga opisyal nila. Ayon sa hukuman ng United Nations na nakabase sa The Hague, ang mga hakbang ng Estados Unidos ay naglalayong hadlangan ang malaya at walang kinikilingang gawaing panghukuman ng ICC. Sa isa pang pahayag, sinabi ng ICC na buong tatag nilang sinusuportahan ang kanilang mga tauhan at patuloy umano nilang ipagkakaloob ang hustisya at pag-asa sa milyong-milyong inosenteng biktima ng karahasan sa buong mundo. Hinimok din ng ICC ang 125 kasaping estado nito, mga organisasyon ng civil public at lahat ng bansa na magkaisa para sa hustisya at pangunahing mga karapatang pantao. Daan-daang bansa naman kabilang ang Canada, Germany at Mexico ang muling pinagtibay ang kanilang suporta sa International Criminal Court ayon sa isang joint statement na inilabas nila noong Huwebes. Ayon sa statement na ito, ang hukuman ay nagsisilbing mahalagang haligi ng pandaigdigang sistemang panghustisya sa pagpapanagot sa mga may sala sa mga matitinding krimen at pagbibigay ng hustisya sa mga biktima nito. Dagdag pa nila, ang parusa ni Trump ay panganib para alisan ng pananagutan ang mga may matitinding kasalanan at bantarin ito sa international law na mahalaga sana para sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad sa mundo. Samantala, sinabi naman ng tagapagsalita ni Prime Minister Keir Starmer ng UK na sinusuportahan ng UK ang kalayaan ng ICC. Matatandaan na ang Britanya ay isa sa mga lumagda sa Rome Statute na naging daan sa pagtatatag ng ICC. Sa ibang balita, Israel naghahanda na sa pag-alis ng mga Palestino sa Gaza, pero 5 bansa sa Arabia ang tutol na mangyari ito. Sinabi ng Israel noong Huwebes na sinisimulan na nila ang paghahanda para sa pag-alis ng malaking bilang ng mga Palestinian mula sa Gaza Strip. Alinsunod yan sa plano ni Pangulong Donald Trump para sa nasabing teritoryo. Pero isiniwalat ng mga opisyal na nagsasagawa na rin ng matinding diplomatikong hakbang ang Egypt upang pigilan ang pagpapatupad ng planong ito. Mariing tinanggihan ng mga Palestino ang panukala dahil nangangamba silang hindi na sila papayagang makabalik sa kanilang sariling bayan. Nagbabala naman ang Egypt na ang sapilitang pagpapatalsik sa mga Palestinian ay magpapalala lamang ng kaguluhan sa rehiyon at maglalagay sa alanganin sa kanilang peace deal sa Israel na matagal nang nagsisilbing pundasyon ng impluwensya ng US sa gitnang silangan. Dagdag pa rito, tutol din ang Saudi Arabia sa mass relocation ng mga Palestinian. Ayon sa Riyadh, hindi ito papasok sa normal na pakikipagrelasyon sa Israel na pangunahing layunin ni Trump, maliban na lamang kung maging matagumpay na maitatag ang Palestinian state kasama ang Gaza. Ayon sa Israel at sa US, ang paglikas mula sa Gaza ay kusang loob. Pero may mga ulat na matibay ang paninindigan ng mga Palestinian na mananatili sila sa kanilang tinubuang lupa at lalabanan ang anumang hakbang na maaaring magdulot ng sapilitang pagpapalaya sa kanila. Hanggang ngayon ay wala pang reaksyon ang US at ang Israel kung paano silang tutugon sa pagtutol ng mga Palestino na umalis sa Gaza, na ayon sa Human Rights Watch at sa iba pang mga grupo ay maituturing na isang ethnic cleansing o sapilitang pagpapalayas ng isang pangkat etniko mula sa kanilang sariling lupain. Sinabi ni Israeli Defense Minister Israel Katz na iniutos na niya sa militar ang paghahanda para sa paglikas ng malaking bilang ng mga Palestinian sa pamamagitan ng mga land bridges. Gayon din ang mga special arrangement para sa paglikas gamit ang dagat at himpapawid. Gayunman, wala pang nakikitang senyales ng mga aktwal na paghahanda sa Gaza. Samantala, hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag si Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi tungkol sa mga plano ni Trump. Ayon sa mga opisyal ng Egypt na tumangging pangalanan, ipinaabot na ng Cairo sa administrasyon ni Trump at ng Israel ang kanilang matibay na pagtutol sa planong ilikas ang nasa 2.3 million Palestinians mula sa Gaza. Dagdag pa ng isang opisyal din sa Egypt,
Naipadala na rin daw ang mensaheng ito sa Pentagon, sa State Department at sa mga miyembro ng US Congress. Ganon din sa Israel at sa mga kaalyadong bansa sa Western Europe, kabilang ang Britanya, Pransya at Germany. Ayon sa isang Western diplomat na nakabase sa Egypt, seryoso ang Egyptian government sa kanilang pagtutol at itinuturing nilang banta sa kanilang seguridad ang naturang plano. Matatandaan na tinanggihan na rin ng Egypt ang mga katulad na plano noong panahon ni Joe Biden, kung saan pinag-usapan ang paglikas ng mga Palestino matapos salakayin ng mga Hamas ang Israel noong October 7, 2023. Kaugnay nito, nagsagawa ng pulong ang Egypt at ang mga diplomatic officials mula sa Jordan, Saudi Arabia, Qatar at United Arab Emirates para pag-usapan ang mga hakbang upang tutulan ang pagpapalayas ng mga Palestino sa Gaza at sa West Bank. Matatandaan na ang 5 bansang ito ay pawang mga signatory sa tinatawag na Abraham Accords na pangunahing proyekto ni Trump noong 2023. Mariing iginiit na mga opisyal ng Egypt na hindi daw kailangang ilikas ang mga Palestinian upang maisagawa ang muling pagtatayo sa Gaza. Sa halip, ipinaglaban nila ang pagtatatag ng isang malayang estadong Palestino sa Gaza at sa West Bank, kabilang ang East Jerusalem na mga teritoryong sinakop ng Israel noong 1967 Mid-East War. Pero sinabi ng Israel na mananatiling sila ang may kontrol sa seguridad ng Gaza at West Bank. Inangkin din nila ang East Jerusalem bilang bahagi ng kabuuang kabisera, bagay na hindi kinikilala ng karamihan sa international community. Samantala, sa isang editorial na inilathala ng Al-Ahram na pangunahing dyaryo ng gobyerno sa Egypt, nagbabala ito na maaaring manganib ang kalayaan ng mga bansang Arabo, ganun din ang pagkakaisa ng kanilang mga mamamayan at ang integridad ng kanilang teritoryo kapag natuloy ang plano ni Donald Trump. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.